Yo! This is basically a documentation video ng room renovation ko from start to finish. Pinost ko lang talaga to para ma-share yung mga pinagagagawa ko sa kwarto ko. And para may video reminder din ako kung paano ko siya naayos at natapos. So ano, tara? Ami room update, May 28. First coating pa lang to ng pader. It's bluish gray. I guess mukha siyang bluish gray. But it's gray. Gray lang ata siya. Ginawa kong gray kasi pag puti, masyado siyang maliwanag and ayoko ng ganun kaliwanag. Gusto ko sakto lang. Medyo dim. And ito yung bintana and welcome. Ito yung view natin. Tapos yan, nakabalot pa yung aircon kasi maalikabukan pa baka masira. So marami nga akong outlet dito sa room ko eh. Dito sa may pintuan, we have an outlet here. Dalawang socket. Tapos dito rin sa may bintana, dalawa. Siguro dyan ako sasaksak yung electric fan kasi yan yung gitna eh. Di pwede naka-aircon lang ako magdamag. Siyempre, kailangan electric fan. Diyan ko siguro lagi electric fan sa gitna. Tapos dito yung isa pang outlet na may dalawang socket. Dito naman, kinakabit ko na yung mga track light para hindi ganun kadilim dito sa kwarto. No, ayan. Tricolor yung mga pala yung binili ko, so pwede ko siyang pagpalit-palitin. Since tapos na yung kwarto, tsaka pwede ko nang lipatan, ito na. Nag-empake na ako ng setup ko dun sa inuupahan naming bahay. Medyo marami-rami rin yung gamit ko kasi meron akong keyboard, merong speaker, may mouse, may tablet holder. Hindi ko lang kung tawag dun. Tapos may pen display, may mic, kompleto yo. Asikip nga dito eh. So yung mga peripherals na yun, nilagay ko muna sa box para pag naglipat kami, sama-sama na. Bale, hindi lang pala nakapag-record ng video habang naglilipat ng gamit dito sa kwarto. Pero ngayon, ang una kong inaayos is yung electric fan. Siyempre, mainit eh. At dahil bago yung electric fan, kita nyo naman, naka-plastic tsaka nakakahon pa. So yun, isa-isa ko muna nilabas bago ko sila pinagdugtong-dugtong. Yun, tapos na yung electric fan. Bale, ang sunod kong ginawa, pinagsama-sama ko muna sa isang pwesto yung mga gamit ko. Nilagay ko muna sila sa gitna para, syempre kasi sa gilid ko sila nilagay. Pag sa gilid ko sila nilagay, edi doble-doble pa yung usog-usog ko, diba? So yan, syempre nilinisan ko muna yung gilid. Bago ako naman sila nilagay doon sa paglalagay nila. So yung una kong inusog dito yung cabinet. Tapos yung open shelf. Tapos yung isang cabinet ulit na mataas. Bali, sinubukan ko munang ilagay yung open shelf sa gitna o sa pagitan ng mga cabinet kasi parang di bagay yata yung cabinet na dalawa pag pinagtabi. So, sabi ko, what if gawin kong divider yung yung shelf. Pero ayun, hindi talaga bagay kasi sobrang taas ng shelf eh. So ayun, pinagpalit ko siya dun sa isang cabinet na mataas para nandun siya sa may kanto para yung niya, yung height niya from high to low. Next one is yung kama. Inayos ko naman yung kama para doon ko naman ipapatang iba kong gamit. Tapos, pagkatas naman ng kama, sunod ko namang inayos yung table ko, yung computer table. Kasi, karamihan ng gamit na nakakalat sa sahig yung nakalagay sa computer table. Nilinisan ko muna yung table kasi sobrang dumi sa kakalipat-lipat eh. Ang dami ko rin gamit na nilagay kaya sobrang dumi. So yun. Ngayon, sineset up ko na yung aking computer set. Siyempre, mousepad muna. Tapos yung monitor riser. Tapos monitor. Tapos yung unit. And yung printer.
Nung nalagay ko na sila sa table, ang next kong ginawa syempre is pinagkakabit yung mga USB, yung mga cable sa unit to syempre yung mga ano, yung mga keyboard, mouse, mic, monitor, speaker, headset, second monitor, internet, Bluetooth, HDMI, basta lahat, ang dami niyan. Tapos nung may kabit ko na, tsaka ka naman siya enable wire management. Panibagong time-lapse na naman kasi syempre gusto ko i-flex yung wiring ko eh. Diba? Ang daming gamit nung nakasaksak sa computer, grabe. Bali the next day, bumili na rin pala ako ng kama. And nung na-deliver na yung kama, syempre sinet up ko na, agad excited eh. So ayun, una kong ginawa, nilabas ko muna lahat ng ng parts. Yeah, parts. Tapos ilabas lahat ng parts, binasa yung manual, instruction, tapos ayun, gawa na agad. Wala nang intro, gawa agad eh. Bale, compact wood ata yung tawag dito sa kakayan type ng kama na to. And ano siya, sa City Hardware ko siya binili and nasa 6,000 yata. I forgot. 6,000. Yeah. So ayun, meron ng kama. Nakapalit na ng kama, much better. Kaya na kasi parang pang hospital eh. Yo, welcome sa Ami Room. And here's yung mga digital illustrations ko. Nilagay ko siya sa bingbing. Nilagay ko sa picture frame. Ano siya, yung magnetic picture frame siya. So, pwede ko siyang palitan easily. And, ayun, kung wari, meron akong bagong gawang illustration, pwede ko agad siyang palitan. And TV as controller. Orange din yan. And, ito naman yung naging setup ko. Ayan yung ang gulo, medyo magulo. Daming wire. So, ayan. Keyboard. We got the mic. Tapos yung pen tab, pen display, and yung ating computer. And whiteboard kung saan ko nilagay yung mga kailangan kong gawin. Inalis sa lahat yan dyan. And eto ang aking setup. Yan, sobrang plain. So, maybe in this corner, itong corner na to, baka lagyan ko siya ng corner shelf. Alam niyo yun, yung corner shelf, basta corner shelf, tunog siya, medyo ma-echo pa. Kahit meron na tayong cortina and aircon. Here's the aircon. Ito pala, binili ko to sa TikTok shop. Kada ganda ng ilaw, anis. And also this one, I bought this one, yung track lights. Tatlo sila. Yung isa nakatutok doon sa picture frame, yung isa nakatutok talaga siya originally doon sa mga trophies. And yung isa yun nasa gitnang part, nakatutok siya dito sa computer ko sa likod. Kasi minsan pinapatay ko to. And kasi malakas siya masyado. Yun yung ginagamit kong ambient light. So ayun, itong dalawa mostly kong ginagamit. Itong TV, meron kasi silang bagong TV. Meron kaming bagong TV sa sala. So, in-arbor ko na yung lumang TV. And, ayun, pag bala ko bumili ng Nintendo Switch or ng PS4, PS5, mga console. Or kung nga gusto ko manood ng movies, pwede ko siya isaksak yung HDMI na tong computer. I can, HDMI. Ayun. So, hindi ko naman kailangan ipakita yung laman ng cable. Mga damit-damit lang yan. So, ayan naman. Dito ko nilagay yung mga art materials, paintings, and empty notebooks. Dito ko naman nilagay yung mga sketchpads. Yun lang. And here's the final look ng kwarto.